Magandang hapon po. Hinarang, pinababa sa motorsiklo at marahas na inaresto ang isang magsasaka na mga tauhan ng Land Transportation Office sa Panglao, Bohol. Hinuli po siya matapos makita ng kutsilyo na gamit daw niya sa pagsasaka. Si Transportation Secretary Vince Dizon iniutos ang preventive suspension sa lahat ng sangkot na tauhan ng LTO. Nakatutok si Darlene Kai. Sa isang viral video, makikitang nakahiga sa kanyang motorsiklo ang isang lalaki habang inaaresto ng mga tauhan ng LTO Region 7 sa Barangay Tawala sa Panglao, Bohol kahapon ng umaga. Kita ang puwersahang pagpapababa sa lalaki matapos makuhanan ng kutsilyo. Kinaladkad siya sa gilid ng kalsada at tinanong ng ilang beses kung bakit may bit-bit siyang kutsilyo. Sigaw ng lalaki, "Parmes! Lagi ka! Parmes! Napag-alaman ng GMA Regional TV na ang lalaking inaresto ay nakatatandang kapatid ng dating vice-alkalde ng Panglao. Paliwanag ng dating opisyal, galing noon sa farm sa Barangay Bulod ang kanyang kapatid. Galingkod naman siya. Tapos gikulat, gisumbag man ko no, tapos gikuyot pa siya, nanaog na, tapos bago siya musukol kay kiniaw igsuon naman gud siya kanang farming are ba mao man gud na yang kalingawan magdaog masundang kutsilyo kay gikan man to nag-harvest. Kinwestiyon din ng kanilang pamilya ang paraan ng pag-aresto sa kanya. Makahilak pud kay igsuon baya po nato. Mura man dili pod ingat to unta ba kay di man gud kriminal, di ba? Aside for that, kanang ilang gibuhat, maraman di man siguro po pulis man unda ang mag-ingon adto kaya ang mga expertise sa mga LTO, di ba? Mudakop lang, mutanaw ra kung na-lisensya, di ba? Naghahanda rin daw ang kanyang pamilya sa posibleng isang pangkaso laban sa mga sangkot na tauhan ng LTO. Ang Integrated Bar of the Philippines Bohol Chapter naman, nakiisa sa panawagan ng investigasyon sa insidente. Paalala nila sa mga tauhan ng gobyerno, laging sumunod sa rule of law at irespeto ang karapatang pantao sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Si Transportation Secretary Vince Dizon, inutos ang agarang preventive suspension sa lahat ng sangkot na tauhan ng LTO. Ayon sa LTO Region 7, sinuspende na rin nila ang lahat ng kanilang law enforcement operation sa Bohol at na-pull out na rin ang mga tauhan sa lugar para sa investigasyon. Nasa kustodiya raw ng mga pulis ang naaresto at inihahanda na raw nila ang nararapat na reklamo laban sa kanya. Wala naman silang binanggit kung bakit inaresto ang lalaki at kung ano ang reklamong isasampa sa kanya. Humingi na rin sila ng paumanhin sa publiko at tiniyak na magiging patas ang isasagawang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nirelieve sa pwesto ang hepe ng PNP Anti-Kidnapping Group o AKG. Yan po ay sa gitna ng usap-usapan sa pagiging lehitimo ng rescue operation sa binatilong biktima. Nakatutok si JP Soriano. Tumanggap ng papuri ang PNP Anti-Kidnapping Group matapos ang isang mabilis at maingat na operasyon sa kinidnap na 14 anyos na Chinese national sa Taguig kamakailan. Pero matapos ang ilang araw, ipinag-utos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na sumailalim sa administrative relief ang hepe ng AKG na si Police Colonel Elmer Ragay. Sa isang pahayag, sinabi ni Marbil na ito raw ay dahil sa mga balita at usap-usapan sa social media kaugnay sa pagiging lehitimo ng rescue operation sa biktima. Ani Marbil, bilang mga public servant, dapat bukas sila sa mga pagsisiyasat para masigurong may integridad ang kanilang mga ginagawa. Ang pagsusuri ay para raw bigyang linaw ang mga pangyayari. Nagsasagawa rin daw ng investigasyon ng PNP sa kanilang hanay. Handa rin daw makipagtulungan si Marbil sa Senado sa susunod na linggo. Siniguro ng PNP Chief na magiging masusi ang kanilang gagawing investigasyon at pananagutin ng mga responsable. Kanina natanong si PNP CIDG Chief General Nicolas Torre III kaugnay sa ginagawang investigasyon. I would like to defer my answer to that question to the proper authorities higher than me because it is beyond my pay grade sa ngayon. At may mga pag-uusap ngayon at internal investigation na ginagawa ang PNP ongoing. I just don't want to preempt that. Patuloy naming kinukuha ang pahayag ni Ragay. Ang Movement for Restoration of Peace and Order o MRPO hindi raw tutol sa internal investigation ng PNP pero hindi raw nila maganda ang timing. Pwede naman sabihin iba na muna yung OIC at this point, no? Kasi siyempre ang matutuwa niyan yung mga kriminal. Tinanggal mo pati yung tao na nasa gitna ng mga investigasyon, nagkakalap ng mga impormasyon.
bigla mong tinanggal. Kaya, siyempre, magkakaroon ng maraming conspiracy theory dyan eh. Lalong magdadagdag yan ng mga doubts na tinanggal mo, bakit kaya? Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mahigit 100 Pilipinong nailigtas sa mga scam hub sa Myanmar. Nakatutok si JP Soriano. Mahigit 100 Pilipino ang kasama sa 7,000 iniligtas mula sa iba't ibang crypto scam pogo sa Myawaddy, Myanmar. Batay sa bagong ulat ng Bangkok Post, isang news organization sa Thailand. Hindi pa malinaw kung sila ang mga naiwan na binanggit sa akin ng ilang Pilipinong naunang nakatakas sa isang crypto farm pogo sa Myanmar. Simula na po naming tumakbo. May sementong pataas. Lahat po kami is umakyat po doon, nagtulungan bawat isa. Pero yung iba po that time is nahuli na po. Nauna nang sinabi ng Department of Migrant Workers na nakahanda ang gobyerno ng Pilipinas para sunduin at ibalik sa Pilipinas ang mga Pilipino sa Myanmar. May utos din naman ang Pangulo sa Bureau of Immigration kasunod ng mga ibinulgar na mga dating na-rescue na ipinuslit sila palabas ng Pilipinas sa pamamagitan ng bangkang galing Tawi-Tawi bago dinala sa Sabah. Mula roon ay bumiyahe sila pa Brunei kung saan sila nag-eroplano pa Bangkok bago dalhin sa Myanmar. Chinese umano ang nagtatak sa kanilang mga passport. Pagdating po sa mga foreigners, sa mga kakutsaba po dyan, we will go after you. Yan po, we're vigilant at all times and if we need to make the necessary arrest, we will do that. Bukod sa paghahabol sa mga nagre-recruit sa mga Pilipino, inaalam din ng immigration ang galaw umano ng mga Chinese nationals na sangkot naman sa pangingidnap sa mga kababayan nilang sangkot din naman sa local pugos. Well, we're checking at all times yung travel records ng mga suspects. So we would know kung ano yung patterns na that they go through. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 21 Pilipino ang kanilang na-repatriate mula sa Myanmar via Thailand sa nakalipas na 3 linggo. 4 sa kanila ang nasa Mysot sa Thailand at naghihintay ng go signal ng Thai authorities na makabalik sa Pilipinas. Sugatan ng 2 bata matapos daw madamay sa aksidente ng isang trailer truck na nawalan umano ng preno sa Parañaque City. Nakatutok si Jomar Apresto. Bumangga sa ilang poste ng kuryente ang trailer truck na ito matapos umanong mawalan ng preno sa bahagi ng West Service Road sa Sucat, Parañaque City mag-aalas 7 kagabi. Ayon sa driver at pahinante ng truck, galing sila ng pier at nagkarga ng mga patatas na dadalhin sana sa isang cold storage facility. Habang binabagtas ang lugar, bigla umanong nawalan ng preno ang truck at bigla na lang bumilis ang kanilang takbo. 2 bata raw ang sugatan sa aksidente. Exhaust brake ginamit ko na, trailer brake, ayaw, talagang lumusog na, tumuhuli na. Hindi na makontrol. Wala na akong ibang paraan. Kaysa naman bungguin ko yung 2 kotse, binunggo ko na lang dito sa poste. Una-una naming nabangga yung isang jeep. Tinulak ngayon ng isang jeep. Yung bata na pit-pit dun sa gitna. Naisugod na raw sa ospital ang 2 bata at handa raw sagutin ng amo nila ang gastos dito. Humingi rin sila ng paumanhin sa pamilya ng mga biktima. Dahil sa nangyari, kinailangan ng palitan ng 2 poste ng Meralco. Kaya pansamantalang nawalan ng supply ng kuryente kagabi ang nasa 2,600 bahay sa lugar. Nagpaalam rin kami dun sa HOA na dun kami magtatayo ng poste. Sabi ng mga presidente ng asosasyon dito, problema talaga nila ang pababang kalsada dito. Ang hiling nila ngayon ay magkaroon ng mga stopper o mga humps dito para sana kahit papaano ay maiwasan ang aksidente sa lugar. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jomar Apresto, nakatutok 24 oras. Bumangga sa isang papasaherong jeep at poste ang isang truck sa Albay matapos itong lumihis ng linya. At sa Pangasinan, sumalpok sa kasalubong na kotse ang isang truck matapos itong mag-overtake. Nakatutok si John Consulta. Kita sa CCTV ang pag-overtake ng isang truck na may kargang saging sa pampasaherong bus sa Binalolan, Pangasinan. Sa kabilang linya, makikita naman ang paparting na kotse. Iiwas pa sana ang kotse pero mabilis itong pumailalim sa truck matapos masalpok.
Damay rin ng isang pedestrian na nagtamo ng sugat sa paa. Wasak at yupi-yupi ang unahang bahagi ng kotse. Isinugod sa ospital ang mag-asawang sakay nito pero nasawi kalaunan ang mister na nagmamaneho ng kotse. Ayon sa pulisya, hindi nakita ng truck driver ang kasalubong na kotse bago ito mag-overtake. Mahaharap sa kaukulang kaso ang truck driver na wala pang pahayag ukol sa insidente. Nakunan din ang pagsalpok ng isang truck sa pampasaherong jeep sa Daraga, Albay. Makikita na paliko dapat sa kurbadang bahagi ng kalsada ang truck nang bigla itong lumihis ng linya. Bumisina ang truck kaya nakapagpreno ang kasalubong na jeep at napatigil. Pero nasalpok pa rin ito sa lakas ng impact. Napatras ang jeep habang dumire-diretso ang truck na bumangga sa isang poste. Wala namang nasaktan sa insidente. 14 naman ang sugatan nang mabundol ng isang dump truck ang ilang sasakyan at isang papasaherong bus sa Tuwi, Batangas. Base sa inisyal na investigasyon, nawalan umano ng preno ang driver ng truck kaya nahagip nito ang bus. Tumagilid sa kalsada ang truck at kumalat ang karga nitong lupa. 7 nakaparadang sasakyan ang nadamay sa aksidente. Nagpapagamot na sa ospital ang mga sugatan kabilang ang truck driver na hindi pa rin nagbibigay ng pahayag. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ngayong Marso ay naobserbahan ang Fire Prevention Month, kaya mas pinaigting ng Bureau of Fire Protection ang kanilang pagbabantay sa pamamagitan ng iba't ibang programa. Pero ano nga ba ang pangunahing sanhi ng sunog sa bansa at paano ito may iwasan? Alamin sa aking pagtutok. 50 bahay ang natupok sa Cebu City nitong Huwebes. Aabot sa 70 pamilya o nasa mahigit 200 individual ang naapektuhan sa sunog na naapula matapos ang halos 3 oras. Tinatayang nasa 1.2 milyon pesos ang halaga ng pinsala at patuloy na inaalam ang sanhi. Nahirapan daw ang mga bumbero sa pagapula ng sunog dahil sa makitid na daan. Sa sunog sa Malabon kanina, kabilang sa mga naging hamon sa mga bumbero ang dikit-dikit na mga bahay kaya mabilis sa pagkalat ng apoy. Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Pero mabilis idineklarang under control dahil agad nakaresponde mga bomberong bahagi ng motorcade kaugnay ng paglulunsad ng Fire Prevention Month. Sa motorcade ng BFP sa Valenzuela, pangunahing mensahe ng BFP, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Ang ingay mula sa sirena ng mga truck ng bumbero, layon daw gisingin ng kamalayan sa tungkulin ng komunidad. Sa pag-iwas sa sunog, bahagi rin ng tema ng Fire Prevention Month ngayong taon, ang pangalaga sa mga may kapansanan. Ang Manila Fire District puspusan din ang kampanya lalo na sa pag-iingat sa mga electrical wiring at pag-iwas sa overloading sa mga bahay. Lalo't ang mga sanhi na may kinalaman sa kuryente ang nangungunang nagdudulot ng mga sunog. Malaki na raw ay binaba ng bilang ng insidente ng sunog sa Maynila kumpara noong nakaraang taon. 62 na sunog mula January 1 hanggang February 28, 2025. Mula sa 212 na naitala noong January hanggang March ng 2024. Pero dahil nga kung kailan Fire Prevention Month ay karaniwang dumarami ang mga insidente ng sunog, ayaw magpakakampante ng Manila Fire District. Pareho ito sa datos sa buong bansa, kung saan sa 2,307 na insidente ng sunog na naitala, 645 ay dulot ng electrical issue. Nandyan po yung mga overheated appliances, yung mga jumpers, nandyan po yung mga overloading, loose connection. Yun po usually po yung mga nagiging number 1 cause of fire po natin. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ng tagapagsalita ng BFP na kailangan maging mapagmatsyag at alerto. Kung may mapansin man daw nakakaiba o maaaring makapaglagay sa inyo sa panganib, kahit daw yung simpleng pagsaspark kapag isinasaksa, maaaring dumulog sa kanilang tanggapan upang ipasuri ang inyong mga tahanan. Pinopromote natin ang exit drill in the home. Wag na wag pong papasok sa banyo, bagkus lumabas po ng tahanan. Pwede pong tumawag halimbawa ang isang homeowner sa inyong tanggapan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. From fitness goals to historic win. Yan po ang inspiring journey ni Philippine men's curling team leader Alan Frey matapos magkamit ng ginto sa Asian Winter Games. Sunod nilang target ang Winter Olympics at makahikayat ng magkababayan na sumubok sa minahal nilang sport. Narito ang report ni Martin Javier. Sa tinamaang gold sa recent Asian Winter Games. Malayo na ang narating ni Alan Frey mula sa dati niyang pakikipaglaban lang sa obesity.
Sino nga bang mag-aakala na ang sport na curling na paraan lang para mapabuti ang kalusugan? Maglalapit pala sa kanya sa bigger dreams. I was massively overweight. I was about 25 kilos more than today. The doctor told me, Ellen, your blood work is really bad. You need to change something. So my idea was, hey, let's try to go to the Olympics. How far can I take it? Hanggang mapamahal sa kanya ang sport at mabigyan pa ng pagkakataong maging kinatawan ng Pilipinas. My mom lives in Leyte, so I try to visit her like every other year. I want to become really, really fit, and the other side is I want to make Filipinos proud all over the world. Pero higit pa ang napatunayan ng kanilang team sa unang ginto ng Pilipinas sa Asian Winter Games. Lalo't wala namang winter sa Pilipinas at hindi full-time players ang bumubuo sa ating koponan. We are not a professional curling team. It's on the side, everybody has a job. The other teams like Japan, Korea, and China are professional teams. They do nothing else in curling. Nobody expected us to win. Nobody's counting on us. You know what? Let's just have fun out there, take it serious. We are as surprised as everybody else. Ngayon, ang dating underdogs, meron ng bigger target, ang Winter Olympics. Pero kailangan nila ng suporta. So our goal or our plan here is, the first one is to create awareness. With success, more awareness comes, because probably 99% or 99.9% of Filipinos don't know what curling is. So it's about creating awareness. Hopefully in a couple of years we have some homegrown curlers here in the Philippines. At kundi man sa curling, nawa raw maabot ng mga Pilipino ang kanilang pangarap, anumang edad o kondisyon sa buhay. When I started curling, I was 40 years old, I was overweight, I was unhealthy, and don't let anybody tell you what you can and can't do. Para sa GMA Integrated News, Martin Javier, nakatutok, 24 oras. Pasintabi po sa mga kumakain, may putol na braso ng tao na natagpuan sa tiyan ng nabingwit na pating. Nadiskubre ang braso ng katayin ng pating na ibebenta sana noon. Nalaglag pa raw ito mula sa tiyan ng pating. Nangyari ito noong February 15. Hindi pa malinaw kung sino ang nagmamay-ari ng braso na ibinaon na sa lupa. Matapos ang 2 araw, binalikan sa sementeryo ang braso at sinubukan itong kunan ng fingerprints pero nasa decomposition state na raw ito. Mga kapuso, asahan ang unang rollback sa presyo ng petrolyo ngayong Marso. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, 80 sentimo hanggang piso ang posibleng tapyas sa presyo sa kada litro ng gasolina at diesel. Nauna nang sinabi ng Energy Department na may epekto sa nakaambang rollback ang paghina ng fuel demand sa Korea, pagtaas ng refined products inventories ng Amerika, at ang pagsulong ng Ukraine-Russia ceasefire deal. Nag-anunsya rin ng rollback sa presyo ng LPG ang Solane at Petron ngayong araw. Hindi lang dagat ang mga ulap ang perfect photo spot sa Mount Ulap sa Benguet. Sa tuktok nito, merong dinarayong nakausling bato. Akyat na sa isa sa mga pinakasikat na hiking site sa Cordillera kasama si Oscar Oida. Magsolo sa dulo ng isang bato, bangin ang ilalim, kaulapan ng tanawin at nakakanginig ang lamig. Bungal Rock sa Mount Ulap sa Itogon, Benguet. Pwedeng-pwede kahit pa solo hike, just like Karil Valenzuela. Let's go. I'm an adventurous person, so it doesn't bother me if I go solo sa trip ko. As a Twilight fan, sobrang natuwa ako sa mga pine trees na nakikita ko habang nag-hike. Ang vibe is very Twilight, it's giving. Sobrang ganda. Hindi inurungan ng fresh grad na si Kari ang hike. At dahil malamig, huwag din kalimutang mag-OOTD. Lalo na kung November to February ang travel. Sea of clouds ang makikita. Pero kahit no clouds, sobrang ganda din kung may clearing sa Mount Ulap pagpunta nyo kasi makikita nyo yung greens and scenery. Sobrang worth it. At tsak daw na hindi ka kukutumin. So madaming pagpipilian. May mga kape, pagkain, pwede ka magpaluto. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings.
Julian San Jose has proved once again that she is limitless. Pinainit ni Julian ang unang araw ng Marso with her sizzling swimsuit photos. Sa nalalapit na pinali ng My Ilonggo Girl, very grateful si Michael Sager sa patuloy na suporta ng fans sa kanilang team-up ni Jillian Ward sa GMA Prime Series. Very grateful sa response sa mga kapuso sa My Ilonggo Girl, and maraming salamat mga kapuso for still continuously supporting kahit patapos na po kami. Maraming salamat po. Posibleng isara ang EDSA busway na bahagi ng rehabilitasyon ng EDSA na sisimulan na ngayong buwan. At live mula sa EDSA sa bahagi ng Caloocan, nakatutok si Jamie Santos. Jamie. Ivan, asahan na magkakaroon ng pagbigat sa trapiko dito nga sa EDSA sa pagsisimula ng rehabilitasyon nito ngayong buwan. Magsisimula na ngayong buwan ang rehabilitasyon ng EDSA para maisaayos ang road riding surface, durability at overall safety sa EDSA. Bahagi raw ng rehabilitasyon sa EDSA ay mayroong gagawin na isa sa bahagi ng northbound at southbound. Para raw di masyadong maapektuhan ng mga motorista na dumadaan sa EDSA, inaayos na ng DPWH katuwang ang MMDA at Department of Transportation sa gagawing traffic management plan. Ayon sa DPWH, yung 15 segment sa southbound ay mag-uumpisa mula Monumento hanggang Rojas Boulevard. Proposal daw nila noong una ay mag-uumpisa sa outer lane o parte ng bike lane, pero dahil marami palang utilities sa lane na ito, ay uunahin nila ang bus lane. 24/7 daw ang magiging trabaho pag nagsimula na ang EDSA rehab. Matapos daw ang bus lane, susunod na ang kasunod na linya hanggang makarating sa outer lane. Sa bahagi naman ng northbound, ang i-rehab ay magsisimula sa Caloocan mula Balintawak patungong Monumento. Ayon naman sa MMDA, DPWH daw ang gagawa ng traffic management plan. Ang MMDA lang ang for comment at approval. Magkakaroon daw muna ng interagency meeting bago simulan ang EDSA rehab. Narito ang pahayag ng DPWH. Ang magsisimula po muna ay yung northbound kasi po while inaayos, nagkakaroon pa po kami ng procurement doon sa southbound, hindi lahat po ay na-procure na at hinihintay din po namin yung release nung allotment natin from DBM. Ivan, aabutin daw ng 1 taon itong ang EDSA rehabilitation. Ivan? Jamie, kapag isinara yung busway, ano raw ang mangyayari sa mga bus, yung mga nasa carousel? Hahalo na sila sa mga lane sa ibang mga sasakyan. Even sa naging panayam kanina sa DPWH, itong bus lane para hindi nga masyadong maapektuhan itong ating mga riding public na ito ng mga gumagamit ng bus carousel, ay portion by portion naman. Bibigyan naman daw nila ng lay-by itong mga parte ng bus carousel o bus lane kung saan sumasakay at bumababa itong mga pasahero natin dito para naman hindi maging delikado. Portion by portion naman at magkakaroon ng sharing ng linya nga itong bus lane dito nga sa mga gumagamit na private lane ng mga motorista dito sa bahagi ng EDSA kapag sinimula na itong EDSA rehabilitation. Pero inaantabayanan muna yung paglalabas ng traffic management plan ng DPWH, MMDA at ng Department of Transportation para naman ay hindi ganon kabigat sa magiging mga motorista at commuters itong pagsisimula ng EDSA rehab. Ivan. Ayan ang malinaw, tuloy ang operasyon ng bus carousel. Pero may mga nakausap pa bang motorista, Jamie? Anong reaksyon nila tungkol dito sa planong ito? O yung mangyayaring ito, hindi na lang siya plano, mangyayari na? Even halo-halo yung naging reaksyon nitong mga nakapanayam natin kanina sa gagawing ang EDSA rehabilitation. May ilang nauunawaan naman daw na nais pagandahin ng gobyerno itong ating pangunahing kalsada, ito ng EDSA, no? Pero may ilan naman bakit naman daw lagi na lamang commuter ang unang kumbaga nahihirapan o tinatamaan, bakit lagi na lamang daw sila ang mag-a-adjust? Dahil tiyak daw kapag sinimulan itong EDSA rehabilitation ay matinding pag-a
ina-adjust ang kanilang gagawin dahil sa oras, dahil nga tiyak magiging traffic at dahil nga may mga linyang isasara at mag-share nga ng lane itong mga bus, carousel bus lane, ay mahihirapan daw sila sa pagko-commute, mag-a-adjust. So kailangan daw sana ay maging maayos itong plano, paglatag ng plano na ibibigay sa kanila kapag sinimula na nga itong EDSA rehabilitation ngayong buwan, Ivan. Sana naman ito'y pansamantalang abala pero pangmatagalang ginhawa. Lasa lang, Jamie, may nakita ba kayo mga nasitang motorista na hindi dapat dumaan sa busway, yung mga pasaway na hindi magpaawat? Dito sa pwesto natin, Ivan, simula nung dumating tayo dito kanina, wala naman tayong nakitang nasita na motorista dumadaan sa mga busway dahil sa napakaraming MMDA personnel na nakabantay dito sa kabahan ng EDSA. Kaya naman yung mga dumadaan dito, medyo na motorista ay alerto dahil ang daming huhuli sa kanila, Ivan. Jamie Santos, maraming salamat. Ingat kayo. Mga umano'y smuggler ng krudo nanlaban sa mga otoridad sa Bolivia at may mga pagsabog naman sa Congo na ikinasawi ng 11. Nakatutok si Joseph Moro. Ang malaking rally na ito ng rebeldeng grupo sa Democratic Republic of the Congo binulabog ng 2 malakas na pagsabog. Ayon sa kanilang leader, di bababa sa 10 ang patay at 12 ang sugatan. Sinisi niya ang Pangulo ng Congo. Pero sa X o dating Twitter, sinabi ng gobyerno na suportado ng katabing bansang Rwanda ang ilang foreign army na siya raw namamaslang sa kanilang bansa. Itinanggi yan ng Rwanda. Sa gitna ng ilog na ito sa Bolivia, bistado ng mga otoridad ang pagpupuslit ng krudo patungong Brazil. Pero palaban ng mga umano'y smuggler na gumamit ng mga bato, paputok at patpat at binangga pa ang bangka ng mga otoridad. Nakatakas pa Brazil ang mga sospek. Isa na paulot na nasawi sa forest fire sa northeastern Japan na 2 araw nang inaapula. 7 helicopter ng Japan Self-Defense Force ang dineploy para tumulong sa mga bumbero. Mahigit 3,000 residente ang nasa evacuation centers. Sa Washington State sa Amerika, bumagsak ang malaking bahagi ng kisame ng isang sinehan. Walang sugatan sa insidenteng iniimbestigahan pa ang sanhi. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinilangang i-ventilator si Pope Francis matapos makaranas ng isolated breathing crisis. Ayon sa Vatican, nakaranas ang Santo Papa ng episode ng vomiting with inhalation. Kailangan siyang i-aspirate para maalis ang suka sa kanyang airways. Matapos ang insidente, nakapagpahinga raw ng maayos si Pope Francis sa nakalipas na gabi. Inaasahang tatagal ng hanggang 48 oras ang evaluation ng mga doktor kung paano makaapekto ang nangyari sa kanyang kondisyon. 2 linggo nang nasa ospital ang Santo Papa dahil sa double pneumonia. Who would have thought na ang kahoy ng mahogany ay pwede palang gamitin para makabuo ng motor? Bakit nga ba madalas gamitin ang kahoy na ito sa iba't ibang mga gamit? Kuya Kim, ano na? Habang nasa gitna ng traffic sa Pangasinan, napawow ang isang motorista sa kanyang naspatan. Sa kabilang linya kasi, makikita ang isang rider sakay ng kanyang wooden motorbike. Bukod pa sa kanyang motor na gawa sa kahoy, nakasuot din siya ng hand-woven o bayong bag. Very Pinoy. Out of curiosity, tinanong ng video uploader na si Zeus ang driver. Anong kahoy gawa yan? Mahogany yan. Yung pogi guys, oh. Ani Zeus, itong unang pagkakataon nakakita siya nito at di niya akalaing pwedeng gumamit ng kahoy sa mga motorbike. Gaano nga ba katibay ang kahoy ng mahogany? Kuya Kim, ano na? Ang kahoy ng mahogany ay galing sa 3 tropical hardwood species na indigenous sa Americas. Dahil sa kanyang kulay at tibay, madalas itong gamitin para sa iba't ibang mga kagamitan. Sa Janka hardness scale, nasa pagitan nito ng 800 to 1,100 lbf o pounds force. Kaya nitong i-withstand ang pressure. At may moderate resistance sa pagkasira o bulok at insect infestation na siyang dahilan kung bakit kaya nitong tumagal ng mahabang panahon. Pero alam niyo ba na may klase ng mahogany na native sa Pilipinas? Ito ang tuuna kalantas o kilala sa common name na kalantas o Philippine mahogany. Sa kasalukuyan, nanganganib na itong maubos dahil sa habitat loss. Ang ating mga likas na yaman, kailangan nating mas pahalagahan at pangalagaan. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. 3 weather systems ang nagpapaulan ngayon sa bansa
Ayon sa Pag-asa, shearline ang magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ngayong araw sa Bicol Region, Quezon, Northern at Eastern Samar. Samantala, Northeast Monsoon o Amihan ang magdadala ng pag-ulan sa Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Metro Manila. Easterlies naman ang magpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa Aurora, Isabela, Quezon at Catanduanes. Light to moderate rains naman ang mararanasan ng ilang lugar sa Eastern Samar, Leyte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, Sultan Kudarat, Davao de Oro at Sarangani. Posible ring ulanin ang Metro Manila bukas. 5 species ng pitcher plant ang dokumentado ng DNR Region 12 sa Mount Sinaca sa Arakan, Cotabato. Namataan ito sa gitna ng 3 araw na foot patrolling ng mga kawani ng Senro Matalam at DNR 12 noong Pebrero. Na-document ang Nepenthes species ng pitcher plant sa loob ng 135 ektaryang tropical forest area. Kabilang ito sa 60 species ng pitcher plant sa lugar. Ibig sabihin po niyan, malusog umano ang biodiversity roon na malaking tulong sa ecosystem nito. Ang pitcher plant, isang klase ng halamang malapitsyel na ang diet, mga insekto na kanilang tinatrack. Ito nagbibigay ng nutrisyon sa lupa. Ayon sa DNR, itinuturing na endangered at vulnerable ang naturang species kaya maiting nilang tututukan ang protection rito. Literal na bittersweet ang recipe ng isang dating OFW sa Camarines Norte dahil ang side dish na atsara, hinaluan niya na ampalaya. Narito ang report. Ang tamis-asim na atsara, perfect combo. Kasama ng mga piniritong pagkain. At sarap! Pero paano kung ang atsara gawa sa ampalaya? Yan ang bittersweet recipe ng misis at dating OFW sa Saudi na si Salve ng San Vicente, Camarines Norte. Inspired daw ito sa kinilaw na ampalaya ng mga Arab. Nakailang trial pa si Mami Salve para makuha ang tamang timpla at mapatay ang pait ng ampalaya. Para ma-achieve, gumamit ng bell pepper, carrots, asukal, suka, at ang bidang ampalaya. Yung timpla po ng kanyang suka, parehas lang din po sa paggawa ng ampalaya. Yun nga lang po, dapat talaga mawala yung pait niya. Yun lang po ang pagkakaiba ng ampalaya. Sa tulong ng DTI, mas na-improve pa raw niya ang paggawa ng kanyang mga produkto. Para sa GMA Integrated News, Jill Relator, nakatutok 24 oras. Posible raw magamit sa election agenda ang mga troll farms na nagpapakalat ng viral post sa social media. Nakatutok si Von Aquino. Naniniwala ang Department of Information and Communications Technology na ang mga nabistong scam hubs sa bansa maaaring magamit bilang troll farms na gumagamit sa social media para maimpluwensyahan ang eleksyon sa bansa. Tinatawag nila itong Advanced Persistent Threat Group na kayang gawing viral ang isang social media post na gusto nilang gamitin para sa kanilang agenda. Yes, they were using facilities, technologies, and centers as if they are in a call center/pogo. Now, whether or not some pogos were involved is still a subject of investigation. Posible rin daw itong gamitin para magdulot ng kaguluhan. I'm not saying to support a particular candidate, kasi pag state-sponsored, di naman ganyan yan. But to sow discord, to sow chaos. Pag-awayin ba ang mga major political personalities, which is detrimental to also to our national security, because if we're a divided nation, then we'll have a divided messaging in the world. Ang COMELEC hiniling na sa PNP Anti-Cybercrime Group at National Bureau of Investigation na tutukan ito. Kinausap na rin daw nila ang mga social media platform kaugnay nito at nag-commit daw na tutulong sa kanila. Hinikayat din ang mga kandidato, political parties at party list na i-report sa kanila kung may mamonitor silang ganitong aktibidad sa social media.
Actually, hindi lang naman yung mga grupo o kandidato ang ating kinakatakot dito o minomonitor. Siyempre, yung mga foreign intervention gamit yung mga ganitong klaseng device o ganitong klaseng mga strategy. Payo ng COMELEC at DICT sa publiko, maging mapanuri. Huwag agad maniniwala sa mga napapanood, nababasa o nakikita sa social media at ugaliing mag-verify. Para mabawasan na ang mga scam text messages, sabi ng DICT, kailangan ng pag-aralan ang pagtatanggal sa 2G, EDGE at GPRS signals ng cellular mobile telecommunications. Yung IMSI catchers, yung ginagamit ng mga POGOs in order to get your or extract your calls and your text and to be able to blast. It actually only works on a technology that's below 3G. So it works on 2G, EDGE, GPRS. No? Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Isang pedestrian ang nasalpok ng motorsiklo sa Bohol. Sa halip na dumiretso ng tawid, bumalik pa ang pedestrian na yan hanggang sa masalpok na siya ng isang motorsiklo. Tumilapon siya pati na ang rider at pareho silang sugatan at dinala sa ospital. Batay sa investigasyon, bumusina naman daw ang nakabagang rider at nagkasundo na ang dalawa. Sasagutin daw ng rider ang gastusin sa ospital. Sa mga fan ng online sensation na si Mami Grace Tan Felix, okay na okay para sa inyo ang chikang ito. Teka muna, bakit nga ba ang dami niya laging niluluto? Let's watch this. Okay na to. For sure, dumana ito sa FYP mo. Ang catchphrase ng mami ni Miguel Tan Felix na si Grace na viral sa mga Pinoy. Ang katakam-takam niyang mga post online habang nagluluto ng home-cooked meals, pinupusuan at milyon-milyon ang views. Sa gitna ng kanyang pagiging viral, nag-cameo siya sa show ni Miguel na ang mga batang riles kagabi. Mami, Grace! Okay na to. Kaya binisita ko si Mami Grace sa kanyang kitchen for some chikahan over cooking. Ang tanong, bakit ang dami-dami mong niluluto? Kasi marami akong kasama, households, mga construction workers. Buttered prawns ang ipe-prepare ni Mami Grace this time. Bago pa man uminit ang kawali, ang chikahan namin naging hot as in hot seat. Chick boy ba sila? Si Mickey, hindi naman siya naging chick boy eh. Masyadong mapagmahal lang siguro. Saktong sweetness. Ni Isabel. Okay siguro sila. Okay na to. Okay na to si Isabel for me. Yes. Paano nasabi? Walang halong mabait si Isabel. Sa tingin mo ba? Mabait ka ba? Genuine yung kanyang, genuine yung kabaitan ng bata. Meron kasi parang pakitang tao lang. Wala. May iba. At may tamang blend ng spice. Naku, paano ko mag-level na? Hindi ba okay? Hindi pa okay. Pero kung gusto naman nila why not? Pero wag muna, di ba? Pero kung wag muna. Pero nakikita ko naman sa kanilang dalawa, parang wala pa naman. Tinatanong ko nga si Miggy kung, Miggy, mga anong age ka kaya mag-aasawa? Siguro daw mga 30 plus. Hindi mo malayo yun. Oo. Wala akong magagawa. Alam nga naman gawin 40 plus. Ganyan ka rin ba At eto na, ipinakita na sa akin ni Mami Grace what she does best. Dapat ikaw mag-isa ng garlic. Garlic. Tinunaw muna natin yung butter. Yung butter. Huwag mo susunugin yung butter. Lagyan nga natin konti, baka masunog yung butter. Oo, lalagyan natin ng konting mantika. Oo, para lang hindi masunog yung butter. Saan ka pala natutong mag-YouTube? Kay kay Mr. YouTube. Si Sir Nelson nang kakain yan. Dami nito ha. Ang pampasarap ng luto ni Mami Grace, oyster sauce, sugar, at lemon juice. Ang importante siya shrimp, hindi siya ma-overcook. Tapos malakas na apoy. Ang dagdag ng salt. Tansya-tansya lang. Ganyan ka rin ba magluto? At konting halo lang. Wait, Mami. Ako na. Okay na to. Hinahan na ako ng inasin. Now, it's tikiman time. Ano yung most requested na dish? Most requested. Yung aking sinaing na tulingan.
na miss na matamis na medyo na Maasim-asim. asim-asim. Talaga ba? Sarap. Pinakokray ako ni Sir Nelson. Hindi, totoo nga. Totoo. Masarap. Kaya ko ubusin to eh. Sarap papakin. Ongoing ngayon ang MediaCon ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition kung saan may pasilip ng mga magiging housemates sa bahay ni Kuya. Sabi ng hosts, iba't ibang personality ng housemates kaya inaasahang magkakaroon ng magandang istorya sa bahay ni Kuya. Present sa MediaCon ang host kabilang syempre ang Sparkle Stars na sina Gabby Garcia, Mavi Legaspi, Melay Cantiveros, Bianca Gonzalez, Robbie Domingo at Alexa Ilacad. Magiging team song na ang sikat na Ang Pinoy, collab between the two networks na kinanta ni na Julian San Jose at Darren Espanto. Mapapanood ang PBB Celebrity Collab Edition simula March 9 sa Free TV ng GMA at Kapamilya Online Live. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Kwento muna, Nelson, ano lasa ng luto ni Mami Grace? Masarap, masarap. Naubos mo ba, Nelson? Oo, naubos ko. Sorry. Baka pwede mo na rin lutuin for us, di ba? Oo. Baka Actually, naituro may yung baon recipe ako. sa'yo. May baon ako. Huwag kayo mag-alala. May baon ako dyan. Nako. Siyempre, may pabaon pala si Mommy Grace. Okay na okay yon. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.